Malaking palaisipan sa ngayon kung sino ba talaga ang nasa likod ng operasyon ng naturang Pogo Hub dahil hanggang sa ngayong taon ay nakakapag-operate pa rin ito. Ayon sa spokesperson ng PAOK na si Winston Casio, tiyak na mabibigla umano ang publiko sa kung sino talaga ang may-ari ng Lucky South 99 at sino ang personalidad na nasa likod ng illegal na Pogo Hub na ito sa Porac, Pampanga. Ito, Lito Lapid, ha? Lito Lapid, magpaliwanag ka. Alam ko ang Porac ay diyan ka sinilang. Diyan ka, diyan din naging mayor ang anak mo na si Mark Lapid. Ang sa ilalim niyan, sa likod niya, sigurado ko, triad. Ang Pogo na yan ay ginagawa lamang ngayon na front. Kasi although illegal ang dating, walang papasok. Kasi mayroong tinatawag na lisensya galing sa PAGCOR. So ibig sabihin, kasama diyan sa sindikato ang mga taong PAGCOR. Si Bongo ang nagpatayo sa PAGCOR sa Pogo ni Alice Go diyan sa Bamban. Kasama si Duterte diyan. Kasama si Paildon diyan na siya ang Customs Commissioner ng nabisto yung tinatawag na magnetic lifter. Ayon sa PAOK, malaking indikasyon mo ito na posibleng sangkot ang mga ito sa love scam. More on love scam. Ibig sabihin, magpapaniwalain ka na ikaw ay nakikipag-usap sa isang magandang babae, i-introduce ka niya sa cryptocurrencies. Tapos, pag nakuha niya na, pag napag-invest ka na niya, the next day wala na yung tao. Sa ngayon siguro, we cannot yet see kung mayroong pang mga tao sa loob. Kasi sa tagal na rin ng during from the time of first attempt natin, baka wala na ring tao sa loob. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAO, magsisilbing matibay na ebidensya ang mga nakumpiskang gamit sa loob para malaman ng maayos ang mga iligal na operasyon ng kumpanya. Posibleng props lang ayon sa Armed Forces of the Philippines ang nadiskubreng umanay Chinese military uniform sa raid na Pogo Hub sa Pampanga. Sa panayam sa Campo Aguinaldo kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, dahil iisang Chinese uniform lang ang nakita, posibleng ito'y bahagi ng ICAD o illegal coercive, aggressive at disruptive activity ng China, kabilang ang online propaganda. Sinabi ng opisyal na anumang bagay na may kinalaman sa national security concern, maliit man ito o malaki, ay iimbestigahan ng AFP. Wala rin daw kailangang ipagpanik dito ang publiko. Nakikipag-ugnayan ng AFP sa PAOCC sa investigasyon. Naniniwala si Senate Committee on Ways and Means Chairperson Senador Win Gatchalian na hindi lamang nagsilbing pinto ang Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa mga kriminal na sindikato, pero maging na rin sa mga taong gustong i-destabilize ang gobyerno. Ayon sila nito sa Chinese military uniform na natuklasan sa ni-raid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Ani Gatchalian may tuturing na malinaw na ebidensya ito na may dala talagang national security threat ang Pogo sa bansa. Maliban pa rin ipinunto rin ni Senadora Grace Poe na gumagastos ang bansa ng mahigit ₱1,000,000 para sa tirahan, pagkain at pangangailangan ng mga nahuhuling ipapadeport na Chinese nationals. Dahil dito muli niyang ipinanawagan ng pagban o pagbabawal sa Pogo sa bansa upang mailaan pa nga ang pondo sa iba pang bagay at pangangailangan ng Pilipinas. Sa totoo lang, napakalaki ng ginagawa nila na kabulsitan sa Pilipinas. Paano pa kaya ang gagawin nating mga mamamayang Pilipino kung ganito lamang? Pero marami nang pinatay dyan, kaya sinusugal ko ang buhay ko rito sa pagsasabi niyan. Ang sa ilalim niyan, sa likod niya, sigurado ko, triad. Ang Pogo na yan ay ginagawa lamang ngayon na front. Kasi although illegal ang dating, walang papasok. Kasi mayroong kinatawag na lisensya galing sa PAGCOR. So ibig sabihin, kasama dyan sa sindikato ang mga taong PAGCOR. Sigurado yan kasi nagsimula sa panahon ni Duterte yan, nakakasayan, kinasanayan ni Bongo. Si Bongo ang nagpatayo sa PAGCOR sa Pogo ni Alice Go diyan sa Bamban. Kasama si Duterte diyan. Kasama si Paildon diyan na siya ang Customs Commissioner ng nabisto yung tinatawag na magnetic lifter na kung saan ay isang tonelada mahigit na shabu ang nawawala na nakakabit dapat sa magnetic lifter. So ngayon, matandaan ninyo, nung nakaraang 2 taon, sa panahon na ni Bongbong Marcos, ang mga shabu na nakikita, nahuhuli, mula dyan sa Central Luzon, mula dyan sa Pampanga.
Una, 60 kilograms. Diyan galing sa huli niya sa Mexico. So ano pang iba? Marami pang iba, may 60 kilograms. Tapos, kasunod yan, nahuli doon sa WPD Lending Building doon sa Tondo, Manila. At ang nakuha dyan, 1 toneladang shabu. At nabawasan lang ng konti, 1,997 kilograms. So 3 kilo na lang ang kulang para maging 1 tonelada. Hindi pa nabilang dyan yung binulsa ng mga pulis na nag-raid sa WPD Lending. So ibig sabihin, mahigit 1 toneladang shabu yung nakuha. Na nanggaling din yan, sigurado ko nanggaling yan sa Bamban na Pogo. So ganun din ang ginagawa dyan, ginagamit yan. Sigurado ko may taguan din yan dyan sa Pogo sa Purak, Pampanga. At kung bakit kakaibang Pogo ito, lumayo kung saan ang mga usual na Pogo, kagaya ng Pogo sa Parañaque, Pogo ni Benhar Abalos dyan sa Mandaluyong, Pogo na dyan sa Maynila, may Pogo dyan sa Makati. Ang daming may Pogo dyan si Remulla, dyan sa Island Cove. Pero naiba ito, ang layo sa Kabihasnan. Bakit? Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, triad group ito. At sigurado na establish naman sa napanood ko na isang Singaporean na vlogger. Kanya nang establish na yung mayor ng Bamban Tarlac ay ang tatay niya ay taga Fujian province sa Fujian, China. Sa Fujian, diyan ang gagaling ang mga sindikato ng mga inchik. Although diyan din ang grupo o hotbed ng tinatawag na Communist China Communist Party. So ganun po ang nadedelikado na talaga ang Pilipinas sa ganito sitwasyon. Kasi ang wala tayong ibang katatakutan. Mga Chinese, hindi natin katakutan yan na magiging spicy Alice Go. Hindi natin katatakutan. Kinatatakutan natin yung sarili nating mga opisyal na gumagawa ng mga birth certificate, late registration ng mga inchik na gagawing Pilipino. Kasama dyan ang kinatatakutan natin si Lito Lapid, iba pang mga opisyal na nagbibigay proteksyon sa mga illegal na mga Chinese dito. Kasama rin dyan yung mga mayor sa bayan-bayan. Sigurado ko yan, kasama dyan mga pulis. Kasi kung hindi sila nagkukutsabahan, ay sigurado huhulihin sila ng pulis. Sigurado ako na imbestigahan sila ng pulis kung ang pulis ay hindi tali ang kamay ng mga politiko. Kaya, panahon na po na magkaroon ng batas na tanggalin sa kapangyarihan ng mayor at gobernador ang pagtatalaga ng police chief sa bawat bayan at bawat lalawigan. At kasabay niyan, para na naman mawala at mamayani ang lahing Pilipino, kailangan natin, kung hindi gagawin ni Bongbong Marcos at hindi niya talaga gagawin, ibuboykot na lang natin ang lahat ng produkto ng China. At yan lamang ang aking magagawa. Kahit hindi ka opisyal, kahit hindi ka bubuto, basta wag ka lang bumili ng mga Chinese na produkto. Ganon ang ating gagawin. Sabi ni Teresita Angsi, maawa naman kayo, mga tao rin yan. Oy, Teresita Angsi, hindi kami nangingimi na sasabihin sa iyo, hindi po kami nagdi-discriminate. Ang aming kinagalit, huwag lang nila agawin ang dagat ng Pilipinas. Ay, wala na, magkaibigan na tayo. Ganun lang kasimple. Kaya huwag kayong bumili ng mga produkto ng mga China. Galing China. Yan, mga produkto galing China, yung 168 Moleto. Isara nyo na yan. Kasi puro China mga produkto dyan. Ay, nako. Ito, Lito Lapid. Lito Lapid. Magpaliwanag ka. Alam ko, ang Purak ay dyan ka sinilang. Dyan ka, naging mayor ang anak mo na si Mark Lapid. At alam ko, tagarian ka. At alam ko na yung mga lahar na pumatay ng napakarami, daan-daang mga Kapampangan, ay pinagkikitaan mo pa. At mga kwari-kwari ng lahar, sa iyong bulsa pumupunta lahat. Kukunti lang ang pumupunta sa lalawigan ng Pampanga. Kaya ito ngayon, makikita nyo ngayon, sana tapusin na natin itong Lito Lapid. Tatataka naman ako sa Pilipino na niluluko lamang kayo. Isang tao na hindi marunong magsalita na naluluko pa tayo. Bagamat naudlot ang ginagawang panghahalughog sa Purak Pogo Hub sa Pampanga na Lucky South 99, noong hapon ng Biyernes ay sa wakas dumating ang bagong search warrant at ipinagpatuloy ng mga otoridad ang kanilang panggagalugad sa mga gusali sa loob ng compound at ito na nga ang gumulat sa ating mga kapulisan.
Simula alas 10 ng umaga noong Sabado, muling sinimulang galugarin ng mga otoridad ang naturang Pogo Hub. Sa sobrang laki ng compound, nasa 2 LGU naging sakop nito ang bayan ng Porac at Angeles City. Maliban sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAO, kasamang nagpatuloy ng search and rescue operations noong araw na iyon ang PNP, CIDG at ACG, MSWDO at mga opisyal ng Barangay Santa Cruz. Sa kanilang paghahalughog ay nakumpiska nila at basta-basta na lamang iniwan ang mga desktop computers, mga keyboards, mga cellphones, packet wifi, napakaraming mga SIM cards at mga hard drives, mga DVR system, mga resibo, at iba pang mga dokumento at papeles na tila basta na lamang iniwan sa loob. Makikita din na ang mga gamit sa loob ay mahalatang basta na lamang iniwan at pinabayaan. Ito'y dahil na din siguro sa mabilisang pagtakas ng mga Pogo workers, kaya basta-basta na lamang nila iniwan ang mga ito. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAO, magsisilbing matibay na ebidensya ang mga nakumpiskang gamit sa loob para malaman ng maayos ang mga iligal na operasyon ng kumpanya. Noong mga nakaraang araw ay may mga na-rescue ang mga otoridad sa loob ng compound, subalit noong Biyernes ay wala kahit isa silang nakita. Pero noong araw ng Sabado, isang Chinese national na naman ang natsyempohang nasa compound at nakitang nangunguha ng mangga dahil umano sa labis na pagkagutom. Agad naman itong pinusasan upang maimbestigahan kung sangkot ito sa iligal na mga gawain sa Lucky South 99 o posibleng isa din siyang biktima. Ang nasabing compound, gaya ng ibang mga Pogo Hub, ay kumpleto sa mga pasilidad. May grocery store ito, clinic, salon at napakaraming mga kwarto na pinaniniwala ang isa ring scam farm, lalo at may mga nakumpiskang mga hinihinalang mga gamit sa pag-torture, gaya na lamang ng mga metal sticks at baseball bats. Ayon sa PAO, malaking indikasyon muna ito na posibleng sangkot ang mga ito sa love scam. More on love scam. Ibig sabihin, magpapaniwalain ka na ikaw ay nakikipag-usap sa isang magandang babae, i-introduce ka niya sa cryptocurrencies. Tapos, pag nakuha niya na, pag napag-invest ka na niya, the next day wala na yung tao. Yung torture room kasi, this is the same method na ginagamit ng ibang scam hubs na nakikita natin. Kailangan kasi ma-reach nila yung quota eh. So, pag hindi nila na-reach yung quota for a week, then they will be receiving yung mga beatings na yan, yung pamamalo, yung pananakit. Sa ngayon siguro, we cannot yet see kung mayroong pang mga tao sa loob. Kasi sa tagal na rin ng during from the time of first attempt natin, baka wala na ring tao sa loob. But we are following a search plan kasi. Malaki talaga ang posibilidad na may kaugnayan ang Pogo Hub sa Bamban Tarlac at ang Pogo Hub na nasa Porac, Pampanga. Kung matatandaan, sa ginawang pagbubuklat sa mga vault na nasa Pogo Hub sa Bamban sa Tarlac, nagulat ang mga otoridad sa 16 pang mga vault na kanila pang binuksan sa mga sumunod na araw dahil sa unang vault ay nakakuha sila ng isang pares ng nakaplastik pang posas at isang retractable na baton o isang uri ng pamalo. Ayon sa spokesperson ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAO na si Dr. Winston John Casio, posible umunong ginagamit ang mga ito sa mga nagtatrabaho dito na hindi nakakakuha ng kanilang quota o target sa isang araw. Malaking palaisipan sa ngayon kung sino ba talaga ang nasa likod ng operasyon ng naturang Pogo Hub dahil hanggang sa ngayong taon ay nakakapag-operate pa rin ito. Ayon sa spokesperson ng PAOK na si Winston Casio, tiyak na mabibigla umano ang publiko sa kung sino talaga ang may-ari ng Lucky South 99 at sino ang personalidad na nasa likod ng iligal na Pogo Hub na ito sa Porac, Pampanga. Pero bukod sa mga gadgets at mga pang-torture ang nakita ng mga otoridad sa loob ng mga gusali sa compound, nakumpiska din ang nasa 10 sachet ng hinihinalang shabu sa loob mismo ng compound. Sa ikatlong araw ng paggalugad sa mga gusali sa Lucky South 99, tumambad sa mga otoridad ang napakaraming mga cellphones at mga manual at scripts na nasa Chinese characters. Pero bukod dito ay nakasamsam din sila ng nasa 600,000 pesos na cash, mga sachet ng hinihinalang shabu at mga alahas sa iba pang mga gusali. Mula noong linggo ay umabot pa lamang sa 7 ang mga gusali na nagalugad ng ating mga otoridad. Napag-alaman din na ang Chinese national na nakitang nangunguha ng mangga malapit sa compound ay isang pugante sa bansang China na may kasong crime of violence na siya ring hinihinalang taga-torture ng mga nasa loob ng Pogo Hub. Kinilala ang lalaki na si Louis Fei.
Nakita sa kanyang cellphone ang ilang mga larawan ng mga patay na tao at mga videos ng pangto-torture sa ilang mga Pogo workers. Napagalaman din na isang lalaki na ito sa mga nakatakas noong magsagawa ng raid sa Pogo Hub na nasa Bamban sa probinsya ng Tarlac. Nagtatrabaho siya dito sa illegal Pogo Hub na ito. At kasama siya ng mga enforcer at ng mga nananakit at nagpo-torture ng mga empleyado o mga worker. Galing siya kung saan-saan. Connected siya sa Pamban, connected siya sa Puntana, sa mga illegal na mga pogo dyan sa Puntana. Kriminal po talaga yan. Sindikato po yan. Lahat naman po nandyan sindikato. Aabot na sa ngayon sa 106 na po mga dayuhan at ilang mga Pinoy ang nailigtas mula sa Pogo Hub na ito sa Porac, Pampanga mula noong June 7 hanggang noong Linggo. Matagal na to, 1 taon na to eh. Sumalubong lang tong hearing ni Chairman Barbers because of the drugs. And I hope OSG, gawan nyo ng paraan. Hindi pwede to. Well, in fact, kaya nga gusto ko sana si Guevara na mismo nandito eh. He was present yesterday doon sa EJK. Tinanong ko rin siya. But now, I think, Chairman, kasi iba yung opinion niya eh. Pinirmahan niya. Ang sinasabi ko, question of presumption of regularity. Okay yun. Pero in this case, may case sa ombudsman. Magkaiba to. Well, in fact, the mayor of Mexico, Pampanga, was already dismissed twice. Wala. So, Chairman, no? Napaka-emotional ko, pero parang walang ginagawa yung mga agencies natin to help us. This is not only an inquiry in aid of legislation. This is also part of our oversight function. How this agency perform their mandate. Kaya, LRA, please. Yes, Your Honor, we commit to follow up. When I get Dalawa back, po yun. Mr. Chair. The properties of Willie Long and the properties of Edith Yang. Yes, sir. And baka yung iba to follow na yun. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chair, I would like to agree with Congressman Paduano, Chairman Paduano, kasi established na naman natin eh. Nandiyan ang SEC, tapos si Willie Ong, hindi naman Filipino, Chinese, 45% siya. Si Jack Yang, hindi rin Filipino, 5% siya. Si Eddie Yang, 5%, 55% sila in violation of the 60-40 ruling of owning the properties. And I think it is incumbent upon the sa OSG. Attorney, makinig ka naman. That mag-ano kayo ng adverse claim na dito para mahabol natin tong mga taong ito na binili yung ating mga properties knowingly na hindi naman sila mga Pilipinos. Hindi ba nakikita na ang nangyayari po dito ay nagiging province na tayo ng China? Sa dami ng mga properties na binibili nila, 292 titles, dito pa lamang sa Empire 999, wala pa yung Golden Sun, wala pa yung Poolwin, wala pa yung Yata Industrial Park, Yata International, Omni. Ano pa yung hindi naming alam? Ano magiging natin dito? Magiging party na tayo ng China. Alam niyo ba yun? Yun ang repercussion dito and we have to do something about it. And Attorney Suwa, kanina may binanggit ka, so yung Bernice, ang napangasawa, si Dennis Tam. Is that right? Denise is the sister of Bernice, Your Honor. Sino yung napangasawa niya na sinasabi mong Pilipina? The name there is Tan. I do not have the details. So anong pangalan ang napangasawa ka mo kaya siya na-legitimize as a Filipino because she married a Filipino husband. Yes, Your Honor. How sure are we that he is also a Filipino? He's really a Filipino. I'm not in a position Ayun. Same situation kung kay Rudy Ngo. Hindi rin natin alam. Hindi nyo napapansin? Ngo, Hong, Si, Yang, An, Ni, Ting, lahat na Chinese na. Invading na to. Invasion na pinagagawa natin dito. Attorney, so we hope that you, together with Secretary Guevara, you discuss this truthfully, honestly, and with the love of the country.
Kasi ibang sitwasyon na itong pinag-uusapan natin dito. Okay? Yes, Your Honor. I think it is of record that the Solicitor General's office have been consistently acting on the endorsements of the LRA since 1901, Your Honor. So Inconsistently. as soon as the LRA endorses this case, Attorney, with your indulgence, inconsistently. consistently. Consistently. Don't be a part of those people who are trying to sell our country. We have new makapilis, and trying to sell the authentic identity of the Filipinos. Yun ang nangyayari sa atin. We are selling the identity of the Filipinos for a cheap price.